So ito mga kababayan, yung ating pag-uusapan ay patungkol po ito no sa kung saan po mga kababayan ay yung sheriff, kung naalala nyo po, yung sheriff na binugbog ni Sarah na nagkaroon ng black eye sa mata, no? Nagkaroon ng kay Mito sa mata na nagpapatupad lang naman kung ano yung utos ng korte. Sheriff court po yun, mga kababayan. Sa mga hindi po nakakaalam, siya po, ito ikwento natin ha. Yung sheriff pong yang mga kababayan ay isa po yung sheriff court na kung saan dinala po ng sheriff yung isang papel na nagsabi na nagbigay kautusan na itong mga squatter sa Davao ay paalisin. Kasi nga gagamitin na ng may-ari ng lupa yung naturang tinirikan ng bahay nitong mga squatter. Ngunit sa kasawiang palad, mga kababayan, yung sheriff na may dala ng papel na inuutos ng korte na palayasin ang mga squatter, ang ginawa ni Sarah, sinapok niya, binugbog niya, nilagyan niyang black eye ang dalawang mata. Oo, mga kababayan. Kawawa ang sheriff. Yung sheriff na nagpapatupad lamang ng batas sa utos ng korte, nagdala lamang siya ng papel na ito ang utos ng korte, ang ginawa ni Sarah, asa ang sheriff, blinakayan. Kawawa yung sheriff. Blinakayan, dalawang nagkaroon ng eye bag, nagkaroon ng uling sa mata. Dalawang kay Mito ang kanyang bring house, no, pasalubong sa pamilya. Inutusan lang naman siya ng korte na ito yung papel na nakasaad dito mula sa korte na pinagbawalan na pong tumira ang mga squatter. Binagay kay Sarah, ang sukli ni Sarah, binugbog, nilagyan ng black eye sa mata. So ngayon, mga kababayan, ito nga ang nangyari. Nanay Minda, hello po sa iyo dyan. So ito nga ang nangyari, mga kababayan. Ito ang nangyari ngayon, yung sheriff ay isa siya sa maging testigo sa pagbabanta ni Sarah kay PBBM, kay Lisa Marcos at kay Martin Romualdez na ito ang sabi niya, huwag kang mag-alala ma'am, may nakausap na akong assassin. Na pag ako namatay, patayin niya si Lisa, si Bongbong at si Martin. No joke, no joke. Putang ina ninyong lahat. Lisa Marcos, Martin Romualdez, Bongbong Marcos. Yun po yun mga kababayan. So, yang mga ganyang statement, yang mga ganyang sinasabi ni Sarah ay isinali po yan no sa kanyang impeachment trial no na kung saan isa po yan sa mga ikinaso sa kanya, kumbaga no inireklamo sa kanya. Yan ang tinatawag nating articles of impeachment. Isa yan sa mga articles of impeachment itong pagbabanta ni Sarah. So ngayon mga kababayan, paano nga ba mapatunayan na si Sara ay isang bayolente? Paano nga ba mapatunayan na si Sara Duterte ay gagawin niya talaga yan? Mga kababayan, meron pong testigo na talagang gagawin niya yan. Biruin niyo biruin niyo. Malapit na ebidensya po talaga sa totoo lang mga kababayan. Kasi kung sasabihin natin, hindi kayang gawin ni Sara yan na pag siya namatay, may nakausap siyang assassin na ipapatay si Lisa, si Bongbong at si Martin. So, pwede ba nga bang mangyari yan? May possibility bang mangyari yan? Meron po. Bakit? Kung naalala ninyo sa kwento ko kanina, ang sheriff ay sumunod lamang sa batas na inilabas ng Korte Suprema. Ngunit anong ginawa ni Sarah? Binugbog niya. So ito po mga kababayan, di ba? Kung sa sheriff nga, galing mismo sa korte, hindi niya pinayagan, binugbog pa niya yung nagpadala ng papel. So paano pa itong binantaanan niya talaga na ipapatay kapag siya ay pinatay? Ito po mga kababayan, panoorin po natin. Yan, may ads lang mga kababayan. Di ba? Yung sheriff nga nagpadala lang kabilang sa mga yung sheriff nga nagdala lang ng papel mula sa korte at para ipatupad
doon sa mga squatter na sila'y paalisin, ang ginawa ni Sara, binugbog niya. Paano pa? Ito binantaan na talaga niya. Inilistang testigo ng prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pangalang Mary Grace Piatos. Pati ang court sheriff na sinapak ni Duterte noong mayor pa siya ng Davao City. O, diba? Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Court sheriff na sinapak. Court sheriff na sinapak ni Sara noong mayor pa siya ng Davao City. Ayaw sa Ayan, Noong no? July 2011, habang nakaupong mayor ng Davao City, sinapak ni Vice President Sara Duterte Kita ang isang nyo? court sheriff na nagpapatupad ng demolition order noon sa lungsod. Ang sheriff, si Abe Andres, ay kasama ngayon sa listahan ng mga witness na isinumite ng House Prosecution Panel Mamias, para Orso sa Olivin, impeachment hello po. trial ni Duterte. Sa pre-trial brief documents na isinumite ng prosekusyon at nakuha ng GMA News, sinabing ihaharap daw nila si Andres para patunayang may tendency Actually, mga kababayan, ito ha, wait lang, i-atras natin konti. Tama ang sinabi ni Sir Kenry, no, na hindi po yan sapak. Bugbog po ang tawag doon. Ang sapak kasi isang beses lang. Ang bugbog kasi hindi isa lang eh. Ilang beses niyang ginaganon yun. Ginagawa niya Fernando po eh. Pak. Boom. Dito oh. Hindi po sapak yun. No? Mali po ang pag-translate ng balita. Binugbog. Kasi kung sapak, isa lang. Bugbog yun. Ilang beses niyang ginanon yun eh. Kalaki-laki ba naman ang kamaon niya? Kaniwang ba? Adong sirip, kapayat-payat. Buto na yung dito eh. Isang sumpok lang ni Buday. Black eye. Bugbog po yun. Binugbog, hindi sinapak. No? Correction lang. Continue. sa pre-trial brief documents na isinumite ng prosekusyon at nakuha ng GMA News, sinabing ihaharap daw nila si Andres para patunayang may tendency ang bise na maging violente. Tama. Isa siya sa 'Di ba? Ihaharap nila itong si Andres, yung sheriff, no? Na may tendency na ang vice presidente ay violente. Bakit? Kasi biruin nyo ha, imaginin yung mabuti. Anong mali nung sheriff? Tanong ko, comment kayo mga kababayan, mas kung may DDS man dyan. Tanong ko lang, anong mali nung sheriff? Paki-comment, may mali ba ang sheriff o wala? Tanong ko lang, anong mali nung sheriff? Wala. Diba? Walang mali. Pero, ang pinanindigan ni Inday, kausap daw niya yung sheriff na wag munang i-demolish yung mga bahay. Ganito ha. Sige. Given na yon na may usapan sila sa sheriff. Kasi may usapan daw sila eh. Kinausap niya ang sheriff, tumawag siya sa sheriff, wag munang i-demolish ang mga bahay kasi saan? Kawawa ang mga squatter. Ito ha, bigyan ko kayo ng example. Sige, sabihin natin may mali ang sheriff. Kasi kinausap siya ni Sara na wag mo nang i-demolish ang mga bahay ng squatter dahil kawawa ang squatter. Ihingi siya ng ilang araw para paalisin niya ang squatter. Ngayon, ang tanong, yun bang mga squatter na yan na paalis ba hanggang ngayon? Hindi. So saan ang mali ngayon dyan? Saan ang mali ng sheriff? Kasi ang nirason ni Sara, mga kababayan, kinausap niya ang sheriff na wag mo nang ipademolish yung lugar. Kasi daw, bigyan siya ng araw para makalipat ang mga squatter. Ngayon ang tanong, hindi nakinig ang sheriff, pinademolish ang lugar, binugbog ni Sara ang sheriff. Ngayon, nung nabugbog ang sheriff, hindi natuloy ang pagdemolish. Ang tanong ngayon, yung squatter area bang yan? Nawala ba ang squatter? Hindi po. Nandyan pa rin po. Nagkaapo na nga yung mga nakatira. Nandyan pa rin. Ang tanong, may mali ba ang sheriff o wala? Walang mali. Bakit? Kasi kung nakiusap pala siya, nabugbog na niya lahat-lahat,
dapat pinaalis ang mga squatter. Ang tanong, naalis ba? Hindi po. Nandyan pa rin po. Nagkaapo na, namatay na nga yung iba. Nandyan pa rin nakatirik ang tinitirhan nila. So, sa madaling salita, diktador talaga sila. Kaya, sa mga nagtatanong, posible bang gawin ni Sara yan kay Lisa, kay Martin at kay PBBM? Yes. 120% yes. Mismo lumabas sa bunganga ng tatay ni Sara na si Digong, yung manyakis na kriminal na kawatan. Nakakulong ngayon sa dahig na ilan na isang kabulatin lang hindi nakapirma, mamamatay na. Ang sabi niya, kung ako mag-otos, patayin nyo yan. Pero si Inday, bakit buhay pa yan? Mag-ingat kayo sa babaeng yan. Tatay na niya mismo nagsabi ha. Diba? So may tendency na gawin ni Sara yan kay Lisa, kay Martin at kay Bongbong. Biruin nyo yung sheriff nga, nagpatupad lang kung ano yung utos ng korte. Binugbog niya. Kinausap daw niya na wag muna i-demolish. Hinanap niya ang sheriff, sinapok-sapok ang sheriff, naalis ba? Yung pakiusap niya, nabigyan siya ng ilang araw para palipatin. Nailipat ba? Hindi po. Hanggang ngayon, squatter pa rin po. Kasi pinoprotektahan siya ni Sara yung mga squatter. Kaya yung may-ari ng lupa, nga. Hanggang ngayon, nga. Diba? Kaya walang mali ang sheriff. Nakiusap si Sara sa sheriff, wag muna ipadimulis, bigyan niyo ako ng ilang araw para makalipat sila. Nakalipat ba yan ngayon? Ngayon nandyan pa rin. Namatay na nga yung mga naunang squatter eh. Nagkaapo na. Oo, yung ibang apo na buntis na, nagkaasawa na, 3 henerasyon na. Andyan pa rin yung squatter area. Along witness, kaugnay ng article of impeachment sa pagbabanta ni Duterte sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Isa pang witness na nasa listahan ng prosekusyon. The name Woodry, tama po ba? Mary Grace Piatos? Piati? Napagkabasa ko, Piatos eh. Si Mary Grace Piatos, pangalang nakapirma sa resibo para sa natanggap umanong pera mula sa confidential funds. Lumutang ito sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong 19th Congress nang imbestigahan ang tungkol sa umunoy maling paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. Ang sabi ng Philippine Statistics Authority, wala silang record na may pinanganak na may ganitong pangalan. Negative record po for Mary Grace Piatos, Milky Sequoia at Kokoy Villamin. Tama po ba? Tama po, sir. Pero paano ngayon ipipresenta sa Senate Impeachment Court ang isang multo? If ever nakasama, if ever lang, no? Because we do not want to dwell on the witnesses to be presented. I am sure that it will be significant in proving the prosecution's case, no? Well, you remember that one of the findings of the Committee on Good Government and Public Accountability is the recipients are not fictitious, are fictitious personalities, no? So, possible to dwell on that. Yung existence or non-existence po ni Mary Grace. Pag sinabi nating fictitious, ibig sabihin kathang-isip, gawa-gawa, imbento. Piatos, yung pong smoking gun, kung talaga nga bang tama o mali, yung pong paggamit ng confidential fund. Tumanggi si Luistro na kumpirmahin kung kasama nga si Mary Grace Piatos sa listahan nila ng witnesses. Bawal kasi nilang talakayin ang merito ng kaso. Kasama rin sa mga inilistang witness ng prosekusyon ang miyembro ng Duterte legal team na si Attorney Michael Powa. Dating nagsilbi si Powa sa ilalim ni Duterte bilang spokesperson ng Department of Education. I don't have any problems with that. Pwede naman, because lalo na kung ang tatanungin naman nila ay Ma'am Lily matters that Vetilo are po. not pertaining to my role as counsel to Vice President. Nakalista rin si Ramil Madriaga na nagpakilalang dating aide at umunoy bagman ng bise para Actually, mga kababayan, una, itong binugbog niyang sheriff, mga kababayan, makakamit na yung hustisya. Actually, mga kababayan, kawawa yung sheriff na yun.
Alam niyo kung bakit? Pagkatapos bugbugin ni Sarah, walang naayos, walang nangyari. Nabugbog lang siya. Nakulong ba si Sarah? Nakasuhan ba si Sarah? Na-disbar ba si Sarah? Hindi. Bakit? Kasi kapag nagsalita ka din, papatay ka. Patumba ka talaga ni Digong. Kaya ngayon, mga kababayan, makakamit na ng sheriff ang kanyang hustisya sa pagbugbog, no, ni Sarah sa kanya. Pangalawa, itong si Madriaga. Actually, mga kababayan, no, naniwala ako kay Madriaga 100%. Bakit? Na lahat ng kanyang sinasabi ay totoo. Una, paano nga ba si Madriaga magkaroon ng milyon-milyong pera? Bibili ng motor at ibigay kay Sarah, ibigay doon sa campaign, no? Kung hindi totoo na ibinigay kay Digong, ikaw, tanungin ko kayo mga kababayan, alin ba ang unahin mo? Igastusan mo ang pamilya mo, magnegosyo ka, paaralin ang mga anak mo, tulungan mo mga kamag-anak mo, o ibigay mo yung mga pera mong milyon-milyon dyan, pambili ng van, pambili ng sasakyan, pambili ng mamahaling motor. Kung galing mismo kay Madriaga yung pera. So ang totoo, galing talaga kay Digong. Bakit nga ba si ikaw, tanungin ko kayo mga kababayan, hindi naman siguro kilala si Madriagang milyonaryong negosyante. So saan galing ni Madriaga ang pera na ipinambili niya? Dito pa lang mapaisip na kayo, nga naman ho, bakit nga ba ang isang Madriaga bibili ng mga motor, no, na ibigay mo doon at yung van, yung mga kotse, kung pera mo yan, bakit may pamimigay? Unahin mong tulungan yung pamilya kamag-anak mo. Kaysa ibigay mo sa campaign donation. Ano yun? Tumestigo sa inilahad na niya sa House Committee on Justice na pag-deliver ng confidential funds ng OVP sa ilang individual. Tsaka nakakapagtaka lang, mga kababayan, speaking of Larry Gadon, bakit si Larry Gadon na disbar na sinabihan lang naman niyang bobo yung mga kaaway niya noon? Bakit si Sarah hindi na disbar? Sinapak ang sheriff. Ganun na ba kabulag? Ganun na ba kabulag ang Integrated Bar of the Philippines? Ganun na ba kabulag ang Korte Suprema? Di ba? Ganun na ba kabulag? Bakit si Sarah na napak ng sheriff, may black eye yung sheriff? Wala pang hustisyang nakamit yung sheriff pagkatapos yung black eye-an. Na which is ang sheriff, sumunod lang naman sa utos ng korte. Pero si Larry Gadon sumigaw lang ng mga bobo na disbar. Si Sarah na napak, nagkaroon ng black eye yung sheriff. Bakit wala? Di ba? Nagtatanong lang. Attorney Reynold Munsayak, dating spokesperson ng OVP, na nakita raw ni Madriaga na nasa bar kung saan nag-deliver si Madriaga ng pera. Nako. At Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff sa OVP. Para sa article of impeachment tungkol sa umano'y unexplained wealth ng PISE, kasama sa mga inilistang witness ng prosekusyon, si dating Senator Antonio Trillanes IV. Nako, pati si Trillanes kasali pa, oh. No, bukod doon sa binugbog na sheriff, si Trillanes kasali. Yeah? At saka mga kababayan, ito lang sa akin ha. Sa mga nagtatanong po, bakit palang hindi na-disbar yan si Sarah? Una, bukod doon sa nanapak siya ng sheriff, hindi siya na-disbar. Si Larry Gadon, sinabihan lang bobo, nagsalita lang ng bobo na disbar. Pangalawa, binantaan ang presidente, ang first lady at house speaker. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin na-disbar si Sarah? Nagtatanong lang, magkano po ba para ma-disbar si Sarah? Magkano po? May bayad po ba para ma-disbar si Sarah? Magkano po ba? Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Nako, bukod kay Trillanes, nandyan pa si Remulla. Nako, alam naman natin mga kababayan na si Remulla ang may hawak ng salin. Yeah? Sunod. Dating overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang. Si Carandang, nako. Sa mga hindi nakakilala kay Carandang, yan po yung naglabas ng salin ni Digong na ang dineclared ni Digong 37 million lang pagbaba niya noong 2022. Tapos ngayon, mabali-balitaan nyo yung panibagong abogado, 300 million. Aman. Ito sa totoo lang mga kababayan, ito tanong ko lang kung si Kaufman, 150 million,
Ang bagong abogado ni Digong ngayon, 300 million. Sabi-sabi. Hindi pa natin makumpirma. Pero yun ang aking narinig sa sabi-sabi. Biruin nyo, tapos biruin mo, 37 million lang salin ni Digong noong 2022 nung bumaba pagka-presidente. Tapos ngayon 300 million a month na. Kailan lang yun si Kopman bumaba? April, May, June, 600 million na, 2 buwan pa lang. Kita nyo yan, tapos 37 million lang ang salin. Kaya tama nga itong si Arthur Carandang. Na nag-imbestiga sa bank accounts at mga transaksyon ng bise at ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nako. Well, I'm sure you have listened to the testimony of former Senator Trillanes. And there Sir was Bads mention Manalo, in hello. his testimony before the Committee on Justice of the role. Kita nyo mga kababayan, biruin nyo, itong mga DDS, iwan ko lang kung tanga pa rin kayo, sa totoo lang. Sir Henry, Mama Jordahilo po. Ewan ko lang kung magpakatanga pa rin kayo at maniniwala pa rin kayo na santo yung karton. Una, 37 million lang ang salin ni Digong. Binuksan ni Carandang, binigay kay Trillanes, tinanggal si Carandang. Naniniwala ba kayo na 37 million lang? Paano yung binayad niya kay Kopman at kay Jacob? Magkano yun? 150 million a month. Isang taon. 150. O sabihin natin 200 million. Dalawa si Jacob at si Kaufman. 200 million a month times 12. Kasi isang taon siya bago binitawan ni Kaufman. Biruin nyo 200 million times 12. 2.4. 1.2 billion ba? Correct me if I'm wrong. Or 2.2. Pasensya na kayo mga kababayan, hindi ako marunong mag-estimate kasi sa mga ganyan-ganyang bagay. Sige nga, 200 times 12. 2.4 billion. Isang taon. Kay Kaufman at kay Jacob. Tapos yung pera ni Digong, 37 million lang. Isipin yung mabuti mga DDS. Isipin yung mabuti. 37 million lang salin ni Digong noong bumaba. Saktong-sakto sa kwintada ng sahod niya a month bilang presidente. Saktong-sakto sa kwintada bilang presidente dahil nagbayad rin siya ng tax. Pero saan nila galing yung 2.4 billion plus another 300 million na naman ngayon kay Highness? Ano ba yun? Hayes ba? Pilyedo niyan? Nako, mga kababayan, mukhang pinagluluko na yata kay mga DDS Mukhang hanggang ngayon tanga pa rin kayo Ito bago ko ipagpatuloy yan ito Panoorin natin. Magkano nga ba ang salin ni Digong noong bumaba siya noong 2022 pagka-presidente bago siya pinalitan ni PBBM? Ito Digong salin 2022. Ito na. Pag binigay mo sa akin yung salin mo, hahanapan ko talaga ng problema yan. Sa Statement of Assets and Liabilities ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, 38 million pesos ang kanyang assets noong 2022 nang matapos ang kanyang panunungkulan. Mas mataas ito ng 30 million pesos kumpara sa unang taon ng kanyang pagkapangulo. Sa kanyang mga ari-ari ang nakalista sa 2022 SALN, 7 dito ay residential lots at isang house and lot sa Davao City at 2 ang sasakyan. Ang cash on hand ay halos 24 million pesos. May 1.5 million na binabayarang utang si Duterte kaya ang kanyang net worth nang magtapos ang termino ay 37.3 million pesos. Mas mataas yan kaysa sa net worth niya na mahigit 24 million nang maging Pangulo noong June 2016. Sa statement of... Ngayon, 37 million lang ang pera ni Digong. Saan sila kumuha ng pambayad kay Kaufman, kay Jacob? Sa loob ng isang taon na 200 million kasama na si Jacob doon. 150 kay Kaufman, 50 kay Jacob. So 2.4 billion isang taon. Tapos 37 million lang salin.
Mga DDS pakisagot. Yung isa ko pang ang katanungan, hindi nyo masagot noon-noon pa eh. Magbigay kayo ng kaso na nahawakan ni Digong. Kasi siya piskal, abogado daw siya. Magbigay kayo ng isang kasong na ipanalo ni Digong. Diba wala? Kita. Tanga-tanga talaga kayo mga DDS. Bumaba si Digong pagka-presidente, 37 million ang pera. Nakulong sa dahig 1 taon, bayad kay Kopman 150 million plus 50 million kay Jacob, 2.4 billion 1 taon. Ano nangyari? Ngayon naman pinalitan si Kopman ni Haynes. Ano ba yun? Haynes ba yun or Hayes? 300 million daw. Correct me if I'm wrong. A month. Sabi-sabi. Wala pang ano yan ha, confirmation. So paano? Saan galing? Hindi ba pwedeng imbestigahan yan? Kaso lang, ang hirap dito sa ating bansa eh. Harap-harapan ka ng niloloko, harap-harapan ka ng ginawang tanga, wala pa rin nag-iimbestiga. Magkano po ba para maimbestigahan si Digong? Magkano rin po ba para madisbar si Sara? Yun ang tanong Yun ang tanong. Tanong ng taong bayan. Magkano po ba para madisbar si Sara? Kasi si Larry Gado na disbar, nagmura lang eh. Magkano po ba para maimbestigahan si Digong? Kasi 37 million lang pera niya pagbaba. Tapos ngayon umubos ka ng 2 billion, 1 taong bayad sa abogados dahig. Tapos ngayon may panibago na naman. Saan galing? Kung galing kay Sara, kay Pulong, kay Basti, yan ipagsama-sama lahat, hindi naman magmamatch. Bakit? Ang sali ni Sara, 88 million lang. Kay Basti, sabihin natin 50 million. Kay Pulong, sabihin natin 100 million. Paano mangyari yung babayaran nila? Diba? Paano mangyari? Kahit ipagsama-sama ninyo sali ni Pulong, ni Sara at ni Basti, isali nyo na kay Kitty at kay Hanilet, hindi aabot sa bilyon sa sali na idineclared nila. Pero bakit nangyari kay Digong? Bilyon ang naubos. Bilyon-bilyon na. Pakisagot mga DDS. Nagtatanong lang, tanga pa rin po ba kayo? Pakisagot mga DDS. Iba mahal nyo si Digong. Karton nga, sinusubuan ninyo eh. Karton nga, ginadjakita ninyo eh. Ngayon, sagutin ninyo, hindi ba tayo niloloko ni Digong? Hindi ba tayo ginawang tanga ng mga Duterte? 37 million lang pera ni Digong nung bumaba siya pagka-presidente. Tapos umubos na ng bilyon-bilyon sa dahig. Tapos ngayon panibagong abogado na naman. Saan galing? Kung galing kay Pulong, kay Sara, kay Basti, yan, nag-ambag-ambag sila, magkano lang naman ang sali ni Sara? 88 million. Kay Basti, kay Pulong, wag yung sabihin umaabot din ng 100 million. Paano pa kay Hanilit at kay Kitty? Kung ipagsama-sama yan, aabot ba ng bilyon? Hindi. Kulang pa. Lalamunin sila sa bayad ng abogado. Ang tanong, magkano po ba ang bayad para paimbestigahan yan? Kasi kung hindi ka magbayad, parang wala atang gumagalaw eh. 'Di ba? Yun po yun, mga kababayan. Nagtatanong lang po, hindi po nag-akusa. Ay, sabi nga ni Trillanes na hypnotize daw ang mga DDS kay Digong. Uy, maraming salamat sa pagpapamember no ng 8 months dito sa ating YouTube channel kay Ma'am Marites Mosne. Salamat po ma'am and a happy birthday. Ano to? Shout out to my hubby Jerry Mosne. Happy birthday. Happy birthday po sa iyo, Sir Jerry Mosne, no, mula kay Ma'am Marites Mosne. Ayun. Ma'am Erlinda, Nanay Mindan, kay Ma'am Winnie Fair. Ayan, may love shout out po. Diva.